Kumbaga yung anong tawag dyan? Yung parang medyo mga squatter ba area. So, mayroon din naman, no, sa mga paligid. Pero itong location na to kasi, good siya. So, ayan, no. At nandito na po tayo sa ating pong destinasyon. So, wala naman pong isang oras ang inabot ng ating biyahe. Galing po sa Sandigang Bayan sa may Quezon City. Tapos, hindi din naman po tayo nagmamadali. Kaya chill driving lang po tayo. So, dapat safety first pa rin. So, ayan po, no, yung sa harap ng bahay. Kita nyo naman po na maayos pa naman kahit paano ang bahay. So, this one po pala is, single attached po siya. Yan. So, maayos naman yung bahay. So, medyo, no, lang siya, since matagal na rin, no, matagal na siya. So, napabayaan, kumbaga. So, as you can see, ayan po siya, yung area niya. Pansin ko rin, no, maganda dito yung garahe. So, garahe nila, no, pwede kahit po van. So, medyo malaki po. Tapos, halos original pa yung bare ng unit po na ito. So, in fairness, no, malamig din po ang simoy ng hangin dito. Kasi, di ba, itong Muntalban Rizal is parang din siya, overlooking din siya na sa lugar. So, ayan po. And tahimik. So, tahimik. So, dito pasok po tayo, no, para makita natin yung pinaka-actual na loob ng bahay. Ayan. So, maganda siya actually, oh. Diba? So, I think ang hindi siya ano bang tawag dito? Parang bare. Bare ba ang tawag sa mga ganon? Yung hindi siya hindi pa siya naka-tiles. Diba kasi may ganon na fully furnished kapag na siya. Goods na lilipatan mo na lang. RFO siya, although RFO siya, no? Pero may portion kasi na, yun nga, kung hindi siya fully furnished, kung ano yung nadatnan mo, yun na yun. So, ikaw magtutuloy. Pero yun, as you can see, maganda siya. Malawak din po, no? So, need din tong lagyan ng tiles at pa-finish pa yung mga pader. Pero yung bubong niya, guys, yan, ayos na ayos pa. So, maganda din po, no, na umuulan namin itong napuntahan para nakita natin kung may mga butas ang bubong at kung may mga tagas ang pader. So, ayan, nakita ko may pumasok na tubig galing sa pinto ng kusina niya. Ayan. Siguro, no, baka need lang nating papantay kasi parang may mataas na lupa sa likod. So, parang dun yung nagsisimula yung tumatagas yung tubig. So, pero syempre, para sigurado ay magsama na din kayo ng mga eksperto, no, na pwedeng mag-check para, 'di ba, sure siya. So, ayan. At pagdating sa structural integrity ng bahay, kung may budget din po kayo, ay pa-check nyo din sa isang engineer na kakilala nyo. So, talagang magastos, no, ang magpagawa ng bahay. Pero kung ito naman ay mapapasa inyo, na may mas mabuti na gumastos sa kayo, no, para masigurado ang safety ng pamilya nyo kaysa magtipid nga kayo tapos hindi naman kayo sigurado. Ayan. So, actually, yung mga pinupost talaga ng mga pag-ibig, no, magaganda talaga siya, yung mga foreclosed property doon. So, tatsagain mo lang siya, napuntahan, no, bisitahin, kasi yun nga, no, ang iba talaga, hindi niya tumataya kaagad kung hindi pa nila nakita yung actual na lugar. So, ayun, no, ito rin yung purpose talaga ng ating vlog para yung mga busy person, no, kung hindi man nyo kaya na puntahan yung lugar, nagustuhan nyo, ayan, so pinapakita natin yung pinaka-actual na to. Ayan. So, may mga sukat din pala to, no, kaya yung computation nila na ginagawa nila para malaman kung kakayanin. Let's say for example, gusto niya magdagdag ng additional floor. So, isang expert lang din talaga yung makakapagsabi nun. So, maganda din ay humingi kayo ng kopya ng plano ng bahay. So, maaari, no, para may reference na magagamit ang mga expert na magsusuri ng bahay. No? So, hindi importante ang makatipid lang. Ang importante ay safe ng pamilya, 'di ba? So, ayan. Yung pinto, 'di ba? Maganda pa actually, yung pinto niya kasi 'di ba usually, no, kung talagang napabayaan na siya, bulok-bulok na 'yan. So yung bubong, as you can see naman, no, maganda pa. So matibay yung nilagay nilang bubong diyan.
Yan, 'di ba? Pinasok na pala siya no ng damo. So pinasok na siya ng damo. Pero yun nga no, if gusto niyo tong tayan at kayo ang maging highest bidder dito, madali lang siya kung may budget kayo no. Madali niyo lang magpa-renovate dito. Tapos yung location pa is maganda, tahimik siya. Tahimik ang ating location. Ayan. So, ayan po no, na ating nakita po yung pinaka-closer kung ano pong itsura talaga ng bahay no, sa loob. So, sa harapan po pala, kung nakita nyo kanina na may manok, so hindi namin po natanong kung kanino po ito, pero sigurado naman po ay madali nyo usapan yung tanggaling dun sa may-ari kung sino man siya. Kasi hindi natin napasok din yung bahay kasi may rehas po at gate. So, dun po no, hanggang bintana lang po tayo muna. So, baka tayo ay may mareklamo. So, yung mga kalat naman po sa harap ng pinto, siguro po ay may nagpagawa ng mga kapitbahay, no? At dyan po itinambak. So, pero minor issue lang naman po yan. So, caring-caring naman po yan na maayos. Diba? So, ito yung sa gilid. Ayan, may mga tambak din dyan, no? So, ito. So, yung kapitbahay natin, no, nakita natin, no, yung, ano nila, second floor. So, naka second floor. Ayun po, no, kung gusto niyo rin po yan, na ipa second floor, ayun nga po, mas maigi, no, tanong po tayo sa eksperto kung kaya po ma-second floor ng pundasyon niya. Diba? So, need po natin yan para mas safe po yung ating bahay, no, na ipupundar natin. So, dun pala din, no, sa isang, sa harap nun, kaya rin siguro, no, na magtayo kayo ng maliit na garden sa harapan, 'di ba? Kung mahilig kayo sa halaman, yung likod, guys, no, kaya pa din ma-extend. At natuwa talaga ako sa garahe niya kasi parang wala din masyadong tindahan dito sa lugar, kaya pwede din kayo magtindahan kung gusto nyo. 'Di ba sa mga subdivision, 'di ba? Usually yung mga hindi naman talaga high-end, no, ng mga subdivision, pwedeng tayo ng mga tindahan, 'di ba? Yung ibang mga business, water station, mga something ganon. Kung kayo po ay mahilig sa negosyo, ayan, ito pong lugar na pinuntahan natin, wala po siyang masyadong mga negosyo na ganon. So, pwede, no, na sa inyo po manggagaling yung mga supply within the area. Ayan. So, ngayon naman po, tignan naman po natin, no, sa NOAA flood app.
dito po kasi tinitignan din po natin kung sa app na to ay itong lugar na to kung binabaha ba. So makikita nyo po dito na yung mismong area ay hindi naman inaabot ng baha, 'di ba? Pero yung mga marami sa mga madadaanan ay binabaha po yun. Medyo mababa yung area, no? Pero pagdating naman po dito sa pinuntahan natin, no, na bahay, is hindi naman po siya binabaha. So, pero ayun nga po, no, may isa akong nadaanan na pwede nyong daanan kapag bumaha yung kalsada, which is yun yung sa may entrance ng gate kung sakali. Tapos meron din daan sa likod, may Ultra Mega kasi dyan, no? If alam nyo po yun, no, yung way papunta dito din sa Montalban, dalawa kasi yan. So dito sa may pinaka main, no, and dun sa likod, dun yung isa na hindi talaga siya binaba kasi mataas yung lugar. Ang ano lang doon is medyo yung daan niya rough road pa siya. Ayan, so lubak-lubak po talaga yon, pero at least doon, no, talagang sure na hindi lulubog kasi mas mataas doon. So elevated po yung area na yon. So ayan, next naman po is eto, tignan naman po natin, no, sa Fivox Fault Finder. So nag-check din po tayo dito sa Fivox Fault Finder app at nakita din natin na wala ito sa ibabaw ng isang active na fault line. Kasi, no, ang iba to talaga, kami rin, no, kino-consider namin din kung meron ba siyang mga fault line, kung bahain ba yung area. So ayan, para ano, no, para bigyan din kayo ng impormasyon about dito, no, medyo malapit lang po ito sa may West Valley Fault at East Valley Fault, pero yung bayan ng mismong Montalban kasi ay napapagitnaan ng dalawang fault line na ito. So kaya dapat siguraduhin na maayos ang mga pagkagawa ng ating mga bahay pag dito po tayo nakatira. Kasi yun nga po, no, kahit saan din naman tayo parte, no, ng Metro Manila o karatig bayan nito ay malapit tayo sa fault line, 'di ba? So yung tinutukoy ko kanina is kaya magtipid, 'di ba? Huwag tayo basta-basta magtipid kasi kaligtasan ang uunahin natin. Hindi din kasi natin maiiwasan, 'di ba, na manirahan sa Manila, lalo na kung nandito ang ating mga trabaho, kung sanay na kayo dito sa trabaho na to. And ayun nga po, no, yung tranche na ito is OPA 15146 and yung acceptance na to is mag-start po siya August 4 to August 8. So, next week po yan, no? And located po ito sa lot 11 block 58 phase 7 po ng 7 Eastwood Residence, San Isidro Rodriguez, Montalban, Rizal. So, yung property type po is single attached. Lot area is 653, no, square meter. And yung floor area niya is 25 square meter. And yung remarks is unoccupied. So, again po, no, kapag po tayo maghahanap ng bahay, ang mas ina-advise po namin is yung wala pong tao. Kasi kung meron po yung tao, again, no, kung occupied po yan, mahirap po tayong magpaalis na may nakatira, 'di ba? Kahit naman po tayo, kung tayo po yung person na yon, tapos papaalisin po tayo, 'di ba? Mahirap naman po yon. So, ang advantages naman po ng location na to, ng bahay na to is yun, price point niya, of course, reasonably priced, affordable, not flooded, no? Pag-ibig property, house is still in good condition, unoccupied, community looks peaceful, so no illegal settlers po dito, no, sa lot area na to, and with parking provision. For our disadvantages naman, no, syempre, no, Montalban, Rizal to, kaya kung kayo po ay naninirahan sa Manila, medyo malalayuan po talaga kayo. Kung may nag-aaral po kayo mga anak na within the Manila area din po, no, sanay po kayo dun sa location na yon, medyo malayo po sa inyo to. Pero kung makakasanayan po, no, 'di ba? Mas maganda rin po kung dito kayo makakakuha, kung hindi rin naman po kayo nagmamay-ari, no, ng sariling bahay doon sa lugar na pag-aalisan nyo. At least dito, no, mapapasain nyo po ito talagang bahay mula sa Pag-ibig. So, other areas nearby, yun po, no, medyo flooded po talaga yung area kasi meron po dito, no, na malapit na river. So, if familiar po kayo sa Marikina, no, San Mateo, no, river. So, yung kabila po nung connection, no, is dito rin po yun sa San Mateo, Rizal. So, may ilog po dyan. So, near to a fault line and additional cost, syempre, no, nakita naman po natin kanina na hindi po talaga siya fully furnished. So, pwede po, no, na marirepair po siya. Kailangan po nating i-repair and
dun po tayo sa finishing din. So, not yet connected to Meralco and Water Concessionaire. So, kayo na po yung magpapaayos nun, magpapagawa, maglalakad. Ayan. So, again po, no, itong tranche po na ito ay mag-start po ang ating bidding offers ngayong August 4, which is Monday po. So, usually po, pwede na po yan ng madaling araw and mag-i-end po yan ng August 8, which is Friday. So, ang price po nito ay start po nila, no, ng bid ng 881,212 pesos, 'di ba? So, para sa location na to, sa unoccupied na bahay. So, pwede nyo po, no, start ng 881. So, at least, no, kami, usually, ang ginagawa po talaga namin is, nag-a-add po kami ng, let's say, 5% dun sa selling price ni Pag-ibig or whether 10, 15%. So, kung sa tingin namin, no, na walang masyado natataya sa lugar na to, no, ganun lang po talaga yung price namin. Kasi kung sakali na kayo po ang manalo, tas malaki rin po yung binid nyo, 5% po, no, again, ang isi-shoulder nyo doon. Shell out nyo po kaagad yung 5% para mapunta po sa inyo yung bahay. Kasi kayo nga po yung highest bidder. So, kung wala naman po tayong masyadong budget, wag po natin din masyadong taasan yung ating bidding price. Pero depende po again sa inyo. Kung kaya nyo naman po, wala pong problema. So, ayun po, no, if you're enjoying the content, don't forget, no, to hit that subscribe button. It's totally free and helps the channel grow. Syempre, nagsisimula pa lang po tayo, no, sa pag-vlog na ito. And while you're at it, no, click that notification bell so you never miss an upload. Whether it's a tip, behind the scenes, or a brand new drops. And like the video if it helped you out and drop a comment. I'd love to hear your thoughts or questions. So, much love everyone. This is your Eds for Close Property. See you in my next vlog. Thank you so much.